Mga kaibigan, mga kababayan, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Kung nasan man kayo ngayon, ha? Kamusta po kayo diyan, mga kaibigan? Ngayon, ang tatalakayin po natin ngayon ay yung Canada confrontation. Pero bago po 'yan, ipakita muna po natin ang ating t-shirt. Ayan, Canada. Tapos ipakita natin ngayon ang ah, okay, the Canada confrontation, mga kaibigan. Live po tayo, hindi recorded live. Mga kababayan, may isang napakalaking detalye sa kontrobersiyang ito na pilit itinatago ng mga ilan. Ngunit dito sa hashtag #WalkWithLan, hihimayin natin ang katotohanan gamit ang evidence at tamang analysis. Bakit nga ba si Attorney Claire Castro ay hinarap o sa terminong lansangan ay kinuyog ng ating mga kababayan sa Canada, at bakit kasunod nito ang spokesperson ng ating Pangulo ay nagpakita ng ugaling balat sibuyas kapag tinatanong ng mga kritiko at alternatibong media, mga kaibigan. Pero bago po yan, ipakita po natin yung video. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Balikan po natin. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin na patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Mahiya kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the coffers of Filipino. Your face is ugly than what you are. Because you're a liar. Ma'am, You're a traitor. singganana, You are a thief. Ilungdanan ako, singganan po kagwapa sa inyo. Pero tani, ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. 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 Bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood pulis si control Claire Castro. projects Nagpatulong come right ng ano, now. Okay. nagpatulong. Ayan po, tapos na po yan, no? Okay, mga kaibigan, maraming salamat po sa panonood, ha? Pero hindi po ito simpleng away politika lamang. Ang nakataya rito ay ang tiwala ng taong bayan, ang ating konstitusyon at ang prinsipyo ng accountability. Kaya huwag kayong aalis dahil sa gabi na ito, walang palusot, walang iwanan, walang iwasan, ha? Puro katotohanan lamang ang ating ilalabas, mga kaibigan. Ngayon, ito, Canada confrontation, mga kaibigan. Okay. Ngayon, magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo, sa ating mga OFWs dyan sa Canada. Okay, happy Canada Day, ha? Happy birthday, Canada. Sa Middle East, sa Asia, sa Europe, at syempre sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating malalimang pagsusuri dito sa hashtag #WalkWithLan. Gaya ng ating advokasya, facts first, analysis next, news, context, commentary. Suriin muna natin ang konteksto. Mga kapatid, sino ba si Attorney Claire Castro sa usaping ito? Siya ay isang kilalang legal personality na madalas nating nakikita na nagbibigay ng opinyon. Ngunit bakit nitong mga nakarang araw, uminit ang kanyang pangalan matapos siyang magtungo sa Canada? Ayon sa mga ulat at mga kumakalat na video footage mula sa ating mga alertong OFWs doon, hinarap siya ng ating mga kababayan ukol sa kanyang mga nakaraang legal stand at mga pahayag na tinitignan ng marami na tila pabor sa mga kontrobersyal na pulisiya at hindi pumapanig sa interes ng mas nakakarami. Ngayon, bakit ba kailangan pakialaman ito ng ordinaryong Pilipino? Bakit ito mahalaga sa isang tsuper,
sa isang magsasaka, sa isang OFW na nagpapadala ng remittance? Simple lang, dahil kapag ang mga taong may impluensya sa batas at sa gobyerno ay nagpapakita ng tila pag-iwas sa accountability, ang naapektuhan ay ang buong sistema ng hustisya sa ating bansa. Kapag ang mga tagapagsalita at mga tagapagtanggol ay hindi kayang harapin ang totoong sentimiento ng bayan, doon nagkakaroon ng malaking laman labat ang tiwala ng publiko. Ngayon, okay, ngayon mga kaibigan, gawin natin ito na mas kapani-panabik. Parang ang estilo ng veteranong broadcaster na si Deo Macalma sa kanyang mga sikat na blind item. Sino itong sikat na legal personality na lumipad pa Canada para mag-relax pero laking gulat niya ng mga kababayan nating nagtatrabaho roon ay hindi pumalakpak kundi naglatag ng mga nagbabagang katanungan tungkol sa kanyang mga nakaraang kaso at posisyon. Ayan ang tanong. Ang sabi ng mga saksi sa Canada, hindi naman literal na sinaktan physically si Attorney Claire Castro. Ang terminong kinuyog ay ginamit ng netizens dahil sa dagsa ng mga kritisismo at mga matinding pagkasupalpal sa mga argumentong ibinato sa kanya ng mga ordinaryong Pilipino doon. Ang ating mga OFW sa Canada ay kilalang napakarunong pagdating sa usapin ng batas at karapatan dahil namumuhay sila sa isang bansa na may mataas na pagpapahalaga sa rule of law. Kaya naman nang makita nila ang pagkakataon na harapin ng isang personalidad na madalas mapagbibintangan at pagtatanggol sa mga palpak na pulisiya, hindi nila ito pinalampas. Okay, let us look at the evidence and the timeline mga kaibigan. Ayun, teka lang. Okay, tignan natin ang timeline na ito Nitong mga nakaraang buwan, nagkaroon ng serye ng mga kontrobersiya sa ating bansa. Mula sa investigasyon sa Senado, sa usapin ng Ombudsman, hanggang sa mga desisyon ng Supreme Court. Sa bawat pagkakataon na may malaking issue ng korupsyon o kapalpakan sa administrasyon, napapansin ng publiko na may mga individual na imbes na itulak ang masusing investigasyon, ay tila ginagamit ang kanilang legal na kaalaman upang lumikha ng mga technical na palusot. Iyan ang dahilan kung bakit nag-init ang mga kababayan natin sa Canada. Ang sabi ni Attorney Claire Castro, bakit sa tuwing may usapin ng pananagutan, ang mamatataas na opisyal, tila mas pinoprotektahan ang sistema kaysa sa karapatan ng mga biktima at mga nagbabayad ng buwis. Iyan ay isang napakabigat na tanong na hindi masasagot ng simpleng pag-walk out o pagtawag sa mga kritiko ng walang alam sa batas. Nako mga kababayan, isang pasabog na. Ngayon, dako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating nagbabagang paksa. Kasabay ng mga ingay ng issue ni Claire Castro sa Canada, bigla namang naging sentro ng usap-usapan ang bagong spokesperson ng Pangulo. Bansag ng netizens at maging ang ilang mamayag, balat sibuyas. O sa madaling salita, pikon, sensitibo at madaling maparalisa kapag tinatanong ng mga direktang tanong ukol sa mga kapalpakan ng gobyerno. Makinig kayo ng mabuti mga kapatid. Ang trabaho ng isang presidential spokesperson ay hindi para maging regional na lodi o maging emosyonal sa harap ng mikropono. Ang iyong pangunahing tungkulin ay maglahad ng pulisiya, magbigay ng katotohanan at ipaliwanag ang mga desisyon ng Pangulo sa paraang maiintindihan ng mas nakakarami. Ngunit ano ang nakita natin ngayon Kapag tinatanong tungkol sa bumababang ekonomiya, o kaya sa mga usapin ng kontrobersyal na mga cases sa Ombudsman at AMLC, ang isinasagot ba ay solusyon? Hindi ang sinasagot ay ang pagta-atake sa nagtatanong. Ang isinasagot ay pagmamalit sa alternatibong media at sa mga vloggers na katulad natin na naghahanap lang naman ng hustisya at katotohanan para sa taong bayan. Nako po Okay mga kaibigan Ngayon, teka, may ticker ba tayo dito? Ayon, mga kaibigan. Bakit ko sinasabing balat sibuyas?
May isang partikular na press briefing kung saan direktang tinanong ang spokesperson ukol sa isang desisyon ng gobyerno na tila pumapabor sa isang malaking negosyante laban sa interes ng mga manggagawa. Imbes na sagutin ito gamit ang mga probisyon ng ating konstitusyon o magpakita ng konkretong datos, ang naging reaksyon ng ating spokesperson ay tila magmaktol, namemersonal at pinagbantaan pa ang lisensya at accreditation ng mga mamahayag doon. Ito ay isang malaking indikasyon ng palpak na legal strategy at baksak na PR strategy. Kapag ang gobyerno ay nagsimulang matakot sa mga tanong ng sarili nitong mamamayan, doon natin makikita na may itinatago sila. Kaya hindi natin masisisi ang mga tao kung bakit ikinukumpara ang sitwasyon ni Claire Castro sa Canada at ang reaksyon ng spokesperson sa Maynila. Para silang hindi sanay na hinaharap direktang katotohanan ng taong bayan. Okay mga kaibigan, ito na po, balikan natin ang ating saligang batas. Ayon sa ating konstitusyon, ay particular sa Article 11, Section 1, public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Kahit hindi ka opisyal ng gobyerno, kung ikaw ay isang prominenteng abogado na nag-impluensya sa pampublikong opinyon, tulad ni Attorney Claire Castro, dala-dala mo rin ang responsibilidad na huwag iligaw ang publiko. Ang ating mga kababayan sa Canada ay may buong karapatan sa ilalim ng malayang pagpapahayag na magtanong at magpahayag ng dismayadong nararamdaman nila. Hindi yun krimen, yun ay bahagi ng demokrasya. Kaya kapag may mga tagapagtanggol na nagsasabi na bastos daw ang mga OFWs na nag-confront kay Castro, tatanungin ko kayo, may bastos ba ang magtanong para sa katotohanan? May bastos bang manita kung anong ginagawa ng mga gobyerno? Yan ang problema, di ba? O magbulag-bulagan habang ang kaban ng bayan ay unti-unting nauubos dahil sa mga maling pulisiya. Okay upang maging patas tayo dito sa #WalkWithLand, tignan din natin ang kabilang panig. Ang depensa ng mga taga-suporta ni Claire Castro at ng spokesperson ay simple lang. Ginagawa lang daw nila ang kanilang trabaho. Si Castro raw ay nagbibigay lamang ng kanyang legal na interpretasyon, habang ang spokesperson naman ay pilit lamang pinoprotektahan ang himahe ng institusyon ng Pangulo laban sa mga tinatawag nilang fake news at koordinadong pag-atake ng oposisyon. Katanggap-tanggap ba ang depensang iyan? Para sa akin, may laya silang magtanggol, ngunit hindi nito mababago ang katotohanan ng publiko ay may karapatan ding mapuot at mag-usisa kapag ang mga interpretasyong iyon ay tila hindi na nagpapakita ng hustisya. Ang tunay na mahusay na abogado at ang tunay na epektibong tagapagsalita ay hindi napipikon. Bagkus, ipinapakita nila ang mga legal na dokumento, ang mga evidence at ang malilinis na record upang patahimikin ang mga kritiko. Kung malinis ang inyong konsensya, bakit kayo magiging balat sibuyas? Bago ko ibigay ang aking huling hatol para sa gabing ito, nais ko muna kayong imbitahan na maging bahagi ng ating lumalaking komunidad. Ang ating channel ay patungo na sa susunod na malaking milestone at hindi natin mararating ito kung wala ang inyong suporta. Mangyaring pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang palagi kayong updated sa mga totoong pagsusuri na may kwento, konteksto at paninindigan. Mag-join na rin kayo sa ating channel membership para sa ating mga exclusive perks at direktang diskusyon sa akin na sa mga susunod nating mga live streams at recorded media, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, isang pasabog muna. Okay, narito na po tayo sa ating pagtatapos sa ating malalimang talakayan at oras na para sa hatol nila. Ang aral sa nangyari kay Attorney Claire Castro sa Canada at sa pinapakitang ugali ng spokesperson ng Pangulo ay iisa lang ang itinuturo sa atin. Tapos na ang panahon kung kailan ang mga makapangyarihan at mayayaman lang ang may monopolyo sa impormasyon at batas.
ang mga ordinaryong Pilipino, lalo na sa ating mga OFWs na nakakita ng maayos na sistema sa ibang bansa, ay hindi napapayag na pakainin ng mga mababangis na palusot at mga teknikal na legalismo na walang puso para sa mahihirap. Kapag ang isang tagapagsalita ay naging balat sibuyas, pinapatunayan lamang niya na kulang ang kanyang mga argumento, kulang ang kanyang resibo, at mahina ang kanyang paninindigan sa harap ng katotohanan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong bayan pa rin. What do you think tungkol sa mainit na isyong ito? Sang-ayon ba kayo sa naging aksyon ng ating mga kababayan sa Canada kay Claire Castro? O sa tingin ninyo ba ay sumobra sila? At para sa ating presidential spokesperson, anong may papayo ninyo sa kanya na para hindi siya bansagang pikon ng taong bayan? Iwanan ng inyong mga komento sa ibaba sa paraang may respeto at talino. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala. Ako si Lan ng #WalkWithLan. Magkita-kita muli tayo sa susunod na edisyon ng ating pagsusuri. Isang mapayapa at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Paalam po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.